Hello again, Get the Kachika Live. Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Diretso at mainit ang binitawang pahayag ni Pasig Mayor Vico Socoto sa pagkakaaresto nga po kay Sara Diskaya. Sinilbihan nga po ng 2 warrants of arrest si Ms. Diskaya ng National Bureau of Investigation noong nga po December 18, 2025. Una nga po ay para sa violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At ang pangalawa naman po ay usurpation of public funds or property through falsification. Ang pangalawang warrant of arrest nga po ay kaugnay nga po sa milyon-milyong pisong halaga ng Ghost Flood Control Project nga po sa Davao Occidental. Inilipad na nga po sa Cebu si Ms. Diskaya para iharap nga po sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court. Si Ms. Diskaya nga po at ang asawa nito si Mr. Carly ay contractors nga po sa bilyon-bilyong piso halaga na mano-manyong flood control project ng Department of Work, Public Works and Highways, or mas kilalang DPWH. Si Ms. Sara Diskaya din nga po ang naging katunggali ni Mayor Vico Socoto sa Pasig City Mayoral Race noong May 2025. Nanalo nga po si Mayor Vico by landslide win para sa kanyang ikatlong termino bilang alkalde nga po ng Pasig. Si Mayor Mr. Vico Socoto nga rin pa ang unang kumwestiyon sa anomalous project ng Diskaya, dahilan para maging isa sa pinakamalaking kontrobersya ito ng taon. Dahil sumambulat nga po ang malalaking pangalang sangkot sa anomalyang kabilang nga po ang mga politisyan. Isang video nga po nilabas ni Mayor Vico via Facebook account nito nga pong Saturday, December 20, 2025. Direct ang reaction niya po ito sa pagkakaresto nga po ni Ms. Sara Diskaya at sa anomalya sa DPWH Infrastructural Project. Una, sana mas marami pang mahuli at mapanagot. Simula nga po ito ng alkalde. Marami pa rin po ang nadidismaya dahil wala pa rin po malalaking tao ang napapanagot sa issue. Pero hindi po napanghihinahan ng loob si Mr. Vico. Pero isipin na po natin, 6 months ago hindi natin alam na ganito na pala kagrabe yung nangyayari sa DPWH projects. 6 months ago, akala na Diskaya at na marami pang iba na wala na makakagalaw sa kanila. Impunity. Sabi nga po ni Mr. Vico, kahit papano nasa tama ang momentum. Mas lalo raw dapat maging alerto ang taong bayan sa pagbantay sa koneksyon ng mga mag-asawang Diskaya sa mga anomalyang flood control project. Apila pa nga po ni Mr. Vico, huwag sana po natin kagatin ang propaganda ng mag-asawang Diskaya na sila ay small fish o biktima lamang po. Sabi nga po ng AMLC, Anti-Money Laundering Council, mahigit 180 billion piso po ang pumasok sa mga bank account nila. 4 sa 9 na kumpanya pa lang, ito ang pinag-uusapan natin. Kung susuruin nga po natin mabuti, hindi lang sila basta contractor. Sila ay naging tagapagsimuno. Hindi lamang po isang administrasyon ang dinadaanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapamiting ng chief of staff, tapos pinepresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang po nag-aalok na advance porsyento SOP. Hindi nga rin po pinalampas ni Mayor Vico ang pagpapaawa ni Ms. Sara sa kanyang interviews. Sabi nga po ni Mr. Vico, pangatlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Sana naisip niya yon bago niya dinamay ang mga anak niya sa mga kalokohan ninyo. Pangalan pala ng korporasyon ginawa lang santo, pero St. Gerald, St. Timothy, San Mateo, pati yung YPR Diskaya daughter nga po yan. Yan nga po ang tinutukoy ng alkalde ay ilan sa mga construction firm na mag-asawang Diskaya na pinangalan po sa kanilang mga anak. Sa punto ito, diretsang inihayag nga po ni Mr. Vico na ang mga anak ni Sara at Curly ay dawit umano sa negosyo na mag-asawa. Pagdidetalye pa nga po ni Mayor Vico, si Mateo Carl binili ang St. Mateo Corporation at 18 years old noong 2022 sa halagang 245 million, sana all 240 million pesos no 18 years old pa lang. Hindi nga po bababa sa 17 billion ang naging infra project na nito. Sabi pa nga po ni Mr. Vico, ukol nga po sa panganay ni Diskaya si Gerald William Francisco, 18 years old noong 2021. Nagparehistro nga po ng Waymaker One-Person Corporation, 50 million authorized capital stock, 12 million paid-up capital. 2023 alone, nakapag 3 billion na po ito. Property, ibang usapan pa yon. Banat pa nga po ni Mayor sa mag-asawang Diskaya, Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw.
Pang-apat na punto ni Mr. Biko ni hindi raw makita ng pagsisisi ang mag-asawang Diskaya. Sana magsisi sila, magsabi ng buong katotohanan. Pero sa nakikita natin, wala talaga silang pagsisisi. Patuloy pang pagsisinungaling pa iba-ibang kwento. Noong una yumaman sa DPWH, sa dulo maliit ang kita sa DPWH, minsan lugi pa daw. Noong unang binanggit nga po ni Speaker Martin Romualdez, pati nga po si Saldico, sa dulo ngayon wala naman daw silang alam doon. Buti na lang una na nilang pinagmalandalakan ang nakaw nila kay halata tuloy sila ngayon. Pagbubunyag pa nga po ng mayor, may nasagap siya impormasyon na palihim umanong kumikilos ang mag-asawa para mag-blackmail na politiko at mga empleyado nila. Sabi pa nga po ni Mr. Biko, gumagawa pa rin po sila ng kasamaan. 2 congressman na ang nagkwento sa akin na humihingi sila ng pera, cash kapalit nga po na hindi pagsama sa kanila sa listahan o doon nga po sa ledger. Ina na nga rin po nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila ang mga dati nilang empleyado para hindi tumistigo laban nga po sa kanila. Blackmail kung tawagin nga po. Pakiusap nga po ng Pasig City Mayor, huwag tayong tumigil. Patuloy natin gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. We all something to contribute. Let's do our part. Yes po, agree po nga ako sa sinabi ni Mr. Mayor Biko Soto na huwag po tayong tumigil hanggat hindi pa po nananagot ang lahat ng may sala. Tama nga rin po si Mr. Mayor Biko Soto. Tinuruan nga po ng mag-asawang Diskaya ang mga anak nila. Tapos kung iisipin po natin bakit po nakakaawa yung mga anak niya? Noon, nung gumagawa po sila ng mga kasamahan, hindi nga po nila naisip ang magiging kapakanan ng mga anak nila. Kung darating nga po itong time na to na nakita po natin o nalaman na po natin yung mga kasamang pinagagawa nila tungkol nga po dito sa DPWH project. Ngayon sila, makikita mo na humihingi sila ng tulong na kala mo is paano na lang daw yung mga anak nila. Hindi nga po nila naisip yun Totoo nga po yung sinasabi nga po ni Mr. Biko Soto na tinuruan nga po nila yung mga anak nila na magnakaw din po. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.